Lindol sa Pilipinas, mas napapadalas. Ang pinakanakababahala, lumilindol pati na rin sa iba't ibang bansa gaya ng Russia, Papua New Guinea, Fiji Islands at marami pang iba. Pero ang pinakanapinsala ay ang Pilipinas. Cebu, Davao, La Union, Baguio, Benguet, Isabela, Zambales, at posibleng susunod na rin ang Metro Manila. Ang mga lindol na ito ay tila nagbabadya ng mas malaki pang sakuna. May nangyayaring kakaiba sa ilalim ng lupa. Ang kinababahala ngayon ng mga eksperto ay tila nalalapit na ang tinatawag na The Big One. Bakit mas napapadalas ang lindol ngayon sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa? Senyales ba ito ng mas malaking problema? Ano-anong lugar sa Pilipinas ang hindi naligtas at dapat iwasan? O baka naman baliktad na dapat ang tanong? Dapat siguro ang tanong ay, iilang lugar na lang ba sa Pilipinas ang ligtas? Kung nasan ka man ngayon, kapantas, may tanong ako sa iyo. Sigurado ka bang ligtas dyan kung nasaan ka man ngayon? Malalaman natin yan maya-maya lang. Dahilan ng madalas na paglindol, yan ang ating aalamin. Nitong nakaraang linggo pa lang ay hindi nabababa sa 11,000 ang aftershock matapos ang lindol sa dalawang probinsya pa lang, Cebu at Davao. May mga biktima na hanggang ngayon ay hindi pa ulit makapaghanap buhay dahil sa nangyari. Daan-daan ang nasugatan, may mga nabalian ng buto, marami ang hindi pa rin makausap ng maayos dahil sa trauma. At ang pinakamasama, hindi bababa sa 79 katao ang nasawi. Pinagkakit mo yan, siya pa'y mga daang bata! Walang kasiguraduhan kung kailan ulit aatake ang lindol. Katunayan, habang ginagawa ko ang video na ito ay may napaulat na naman na panibagong lindol sa Cebu. Walang makakapagsabi kung saan ito susunod na tatama at kung gaano ito kalakas. Mayroon akong listahan na galing sa PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng mga lugar sa Pilipinas kung saan posibleng tatama ang mga susunod na mapaminsalang lindol. Nakakalungkot lang na marami sa atin ang hindi alam kung nasaan ang mga fault line sa Pilipinas. Ang matindi pa dito, napakaraming bahay ang nakatayo sa ibabaw mismo kung saan eksaktong nandoon ang mga fault line. Lugar kung saan anumang oras ay hindi lang basta posibleng gumuho ang buong bahay. Kung hindi, posible rin na bumuka ang lupa at kainin ang lahat ng nasa ibabaw nito. Tignan ang isang pabahay na ito. Gumuho ang buong hilera ng bahay dahil sa magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu. Ang mga bahay na ito ay hindi nakapatong sa mismong fault line, pero ganito na ang pinsala. Di man lang niya nasilayan yung mundo. Hindi pa rin kami makapaniwala sa nangyari kasi nung gabi ngayon parang normal na araw lang nga. Hindi kami nakapag-usap ng hindi kami nakapagpaalam sa isa't isa. Ang epicenter ng lindol na ito ay nagmula sa Bogo Bay Fault sa ilalim ng dagat. Nangangahulugan lang na kayang wasakin ng lindol ang mga bahay, mga building, mga kalsada at mga poste kahit wala ito sa mismong fault line. Kung gusto mong malaman, kapantas,
Kung malapit ba sa fault line ang lugar nyo, ay comment mo ang iyong location sa ibaba at magre-reply ako ng kumpletong detalye kung gaano kalakas ang lindol na posibleng maranasan sa lugar nyo. Iko-comment ko din kung gaano kalayo o kalapit ang lugar nyo sa mga fault line sa Pilipinas. Magbibigay ako ng 10 segundo para mai-comment mo ang iyong location sa ibaba. Kung na-comment mo na, ay antay-antay ka lang ng reply ni Mr. Pantas. Paraan ito para ikaw ay laging maging handa. Ang sakunang ito ay hindi lang problema ng Pilipinas, kamakailan din ay lumindol ng 36 na beses sa US, 43 beses sa Mexico, 55 beses sa Indonesia, ganun din sa Japan. Tila may nangyayaring kakaiba sa ilalim ng lupa o sa core mismo ng Earth. Dagdag pa rito, ang ilan sa mga bulkan ngayon sa Pilipinas, gaya ng Bulkan Bulusan sa Sorsogon, ay bigla na ring nagpapakita ng mga senyales o pagbabadya ng pagputok. Ang PHIVOLCS at iba pang mga eksperto ay binabantayan at pangambang mangyari ang tinatawag na The Big One. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang The Big One, ito ang tawag ng mga eksperto sa isang napakalakas na lindol sa Pilipinas na nakasentro sa West Valley Fault. Ito ang maaring bumasak sa Kalakhang, Maynila. Kapag nangyari ito, ay tinatayang higit sa 100,000 katao ang masusugatan at nasa 50,000 naman ang mamamatay. Sakit po yan! Siya po yung mga daang bata! Ganito ang itsura ng 10,000 katao. Times 5 niyan ang posibleng mawala sa oras na mangyari ang The Big One. Ang kulay pulang guhit na ito ay ang West Valley Fault. Ito ay sobrang kinatatakutan ng mga siyentipiko dahil ito ang isa sa pinakadelikadong active fault line sa Pilipinas. Located sa ilalim ng Metro Manila kung saan nakatira ang hindi bababa sa 13 milyong Pilipino. Ang unang bahagi ng West Valley Fault ay nasa ilalim ng DRT at SJDM Bulacan, pababa sa Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Pateros, Muntinlupa, aabot din sa probinsya ng Cavite at ng Laguna. Kung hindi nabanggit dyan ang lugar kung nasan ka man ngayon kapantas, ay huwag kang magpakampante dahil ang West Valley Fault ay isa lang sa daan-daang fault lines dito sa Pilipinas. Ito ang tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito ang pinakadelikadong lugar sa buong mundo kung pag-uusapan natin ang volcanic eruptions at mga pagyanig ng lupa. At nandito lang ang Pilipinas. Yes, parte tayo ng mabulkan at ng malindol na lugar sa mundo. Tinawag itong Pacific Ring of Fire dahil dito sa area na ito matatagpuan ang pinaka-active na bulkan sa buong mundo, pinakamaraming seismic activity at may pinakamaraming nakitil na buhay ng tao. Akala ko dati ay bulkan ang dahilan ng paglindol, mali pala. Ang totoong dahilan ng pagyanig ng lupa ay dahil sa matinding init at pressure sa ilalim nito. Para mas maintindihan natin, pwede kang gumawa ng eksperimento sa inyong bahay. Kumuha ng itlog sa kusina at pakuluan ito ng tuloy-tuloy ng nakasaraang takip ng kaldero. Iinit ito ng husto at hindi niya makakayanan ang pressure hanggang sa mabasag ito. Ganito rin ang konsepto ng ating Earth. Sa sobrang init sa ilalim ay aktibo itong gumagalaw na nagdudulot ng mga pagyanig ng lupa at pagputok ng mga bulkan. Pero Mr. Pantas, bakit kapag nag-aalboroto ang mga bulkan ay nagkakaroon din ng pagyanig ng lupa? Sagot ni Mr. Pantas dito, yes, totoong nakakaranas ng pagyanig ng lupa malapit sa nag-aalborotong bulkan. Pero hindi ito dahil sa bulkan, dahil ito sa init at matinding pressure na nasa ilalim nito. Ibig sabihin, pumuputok ang bulkan sa parehong dahilan ng lindol dahil sa init at pressure sa ilalim ng Earth. Maging ang tsunami ay bunga rin ng paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat. Kung pag-uusapan ng tsunami ay kailangan natin gumawa ng hiwalay na video tungkol dito. Comment tsunami sa ibaba kung gusto nyong gawa natin ng video.
Balikan natin ang mga videong nagkalat online. Maraming nakakapansin na tila hindi na nagagawa ang pinaka-importanting bagay, ang duck, cover at hold. Naiintindihan natin na baka hindi na ito nagawa dahil baka nagpapanik na ang lahat. Pero sa ganitong sitwasyon ay mapapataas natin ang ating survival rate kung mananatiling kalmado at gawin ang 3 bagay na ito. Una, duck. Kung makakaranas ng lindol, ay una laging gawin ay maghanap ng masisilungan gaya ng lamesa, mga upuan, mga kabinet o ilalim ng hagdan. Iwasang magtago malapit sa mga babasagin gaya ng mga salamin. Ayon sa pag-aaral, mas maraming bilang ng tao ang natagpo ang buhay matapos silang makapwesto sa ilalim ng lamesa, upuan o mga bagay na tulad nito. May mga taong ayaw maniwala sa ganitong paraan gaya na lang ng comment na ito. Mas pipiliin niya raw tumakbo, pero sa totoo lang mga kapantas, sa oras ng lindol ay sigurado akong hindi ka na makakatakbo. Maging ang paglalakad ay napakahirap ding gawin. Ikalawa, cover. Humanap ng isang bagay na maaaring i-cover sa iyong ulo gaya ng iyong bag, libro, o kung wala talaga ay ilagay kahit ang iyong mga kamay. Kung may babagsak man ay maaaring mabawasan nito ang impact na maaaring tumama sa ulo mo. Ikatlo, hold. Manatiling nakatago at nakahawak sa ulo hanggang hindi pa natatapos ang pagyanig. Kapag humupa na, saka dahan-dahang bumaba ng gusali habang hawak-hawak pa rin ang ulo. Manatiling handa at ligtas mga kapantas. Inaasahang marami pang lindol ang mararanasan natin. Tandaan, hindi natin kayang mapigilan ang lindol. Ang tanging nasa kontrol natin ay kung papaano tayo magre-react sa oras na mangyari ito. Ang ating ikikilos sa oras ng sakuna ay ang siyang magliligtas o magpapahamak sa atin. Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.